What's up mga kausap? What's up mga ka-minivan? Another day, another vlog dito sa Usapang Minivan. Dito muna tayo sa McDonald's Valenzuela. Mag-aalmusal lang ako. Then tutulak na tayo sa Lower Antipolo para kamustahin ang ating DA17V na si Bugoy dun sa shop ni Joan Linga sa JL Racing. And salamat nga pala sa damit na suot ko ngayon. SK Zig Philippines, maraming salamat. And sa Imprint Customs. Sabi lubog, oh. Luto. Sobrang luto niya. Pumasok. Ano yung lumubog dyan, no? Diba? Sobrang init. Ha? Nagalaw yung lata. Parang double wall na yan, ah. Kasi yung mga ganito, yung hawakan eh, dito na lang. Yung mga ganito niya parang umangat, nag-warp. Pangit eh. Siyempre maganda yung korte nito, di ba? Ayun. Kaso may kulang. Nagkulang ng lata. Ay, butas. Mamaya, kita ko sa inyo. Nung sinarado ni Joan itong trunk, laki pala ng ugong dito. Mamaya, pakita ko sa inyo. Ito, another one. Diba? Ayun, ayun. So, marami tayong ayusin dito kay Bugoy. Ito, may linis. Nilinis ko yan. Ako yung naglinis ko yan. Ako naglinis yan. Marunong ako. Kasi ito sinusungkit na palabas. Masyadong nakalubog. Kakain ng isang lata ng masilya yun. Kaya kailangan palabasin. Ito isang pinakamahirap po. Isang lapit 2 kahon na masilya. Eh, guls na. Ito, nilinis ko kanina. Ganyan na lang talaga magagawa natin. May butas pa. Saan ba yung butas? Ayan. Ayan. Kita lolo mo. Oh, sorry. Laking tulong talaga ng Inco cordless angle grinder na to sa amin dito sa shop sa JL Racing. Nakapagtrabaho kami miski na wala kaming kuryente pa dito sa shop. So maraming salamat Inco. Oh, 330. Sana? 330. Sana? Digos. Sa ano? Dabaw yata itong Digos eh. 230? 3.
tingnan nyo to, nagte-test fit muna kami ng harapan ng sasakyan ulit. I-align kami ng mga fender sa kanong hood. Nagte-test fit. Tapos ito, medyo naka-curious ako kung kaya bang paikutin tong wiper ng isang buo. Tapos hahaba ako ng konti yung blade para umabot doon. Para umabot sa almost doon sa mabuo niya ba yung yung windshield. Para isang buong ikot. Exactly nasa gitna natin. Itong pinaka wiper mechanism. Itong pinaka pivot ba yan? Nung wiper. Exactly nasa gitna siya. So baka kaya niya nang umikot hanggang dito. So baka kaya nating i-modify ng isang wiper lang yung ating minivan. Tapos itong washer, curious lang, yung itong washer pwede ko ilagay dito. Parang the normal na mga sedan na nandito yung washer, yung sa washer, windshield washer nozzle. Hindi mabuo kung ano sasabihin. Yan, so yun lang, curious lang. Baka pwede lang natin gawin yun. Tapos na-discover ko na di ba ang dark nito mga to, hindi pala tint yan. Talaga palang, kasi nasanay ako sa mga 90s sa kotse na yung brown glass, green glass, blue glass. Ito pala black. Parang ano ba to? Black glass ba tawag dito? Hindi kasi siya hindi siya tint. Talagang siya yung salamin na black. Ayan wala naman siyang tint. Stig. Wala lang, naastigan lang ako kasi yun lang nakakita ng ngayon ko lang na-realize sa black pala talaga yung tint niya. Medium dark. I mean, hindi siya tint. Salamin talaga siya. So, pati yung sa likuran niya, ganun din sa likuran. Tapos, parang ano ba yun? VIP setup, privacy glass. O, parang privacy glass. Hindi mo makita gaano yung sakay doon sa likod. Pero yung sa passenger, yung sa front, left and right, clear lang siya. Almost. Pero parang medyo dark din eh. Hindi siya talaga totally clear. Tapos, yung windshield ganun din. Tapos isa sa na-discover ko pa dito sa kotse na to, diba dati kasi manibela niya nandun. Nakita ko lang sa mga vlogger o yung mga nag-YouTube upload from Japan na bakit nila na ititiklop ng ganito yung upuan nila. Kasi nga pala nandun yung manibela. Ngayon hindi na natin magamit tong function na to na naititiklop to. Gawa na nandito na yung manibela. Umuuntog na tong headrest do sa manibela. Ang laki sana nung matitipid. Kasi may nakita kong matitipid sa space ha. May nakita kong hapon na pinapatungan niya to ng mga cooler or kung ano pa mga extra na gamit niya, pinapatong na dyan. Or nakakahiga siya ng tuwid kung siguro mga 6-footer ka na tao. Kailangan mo to maitiklop para pinapantay nila dito yung bed eh. Ipapantay nila, naipapatong nila yung paa nila o dyan sila umuulo. Mahaba para makakapag-accommodate ng mahabang tao pag kailangan humiga. Yung kabila kasi, hindi siya na ititiklop ng ganyan. Hindi siya na ititiklop ng ganyan. Yan hanggang ganyan lang siya. Yan yung pinakasagad niya. May gaganyan lang siya. So, hindi ko alam kung kaya nating ilagay yung function na yun dito para, kasi ka nandun na yung manibela, ito na yung passenger, may tiklop natin to para humaba yung pwede natin gawing higaan, yung ganon malipat dito. Ayan, so or tignan natin pag kinabitan ko ng steering wheel, quick release or yung adapter and quick release yung manibela, pwede ko tanggalin yung manibela, may titiklop ko yan.
So, abangan natin sa mga susunod na kabanata. Tapos, meron akong natutunan na sa isang video sa YouTube kung paano malaman kung ano most probably ang year model nitong DA17B natin. Nasa seatbelt pala. Dito. Nandito yung seatbelt eh. Ginalas namin. Oh. Hanapin ko lang yung seatbelt. Ayun oh. Dali oh. Ayun. Doon sa tarjeta. Tarjeta ba tawag doon? Makikita kung anong year model daw. So, tingnan natin. Ayun, manufacturing date 2018. So, most probably 2018 model si Bugoy natin, si DA17B natin. So, 2018 model na DA17B. So, oo nga na make sense kasi it's either naunang ginawa yung seatbelt tapos ginawa to. Oo nga, no? So, at least, alam natin may idea tayo kung anong year model. 2018 manufacturing date ng mga seatbelt. So, malamang 2018 model to or mas younger pa. Yun, galing. Yung mga wiring harness dito sa harapan, inayos na ni Boss Joan. Inuunti-unti. Katulad ng ginagawa niya ngayon doon sa likod. Mamaya, punta tayo doon. Ayan. Inaayos siya na yung latagan ng wiring harness. Tapos, ito, inaayos niya paano iilag doon sa cross joint ng rack and pinion. Kasi, tingnan nyo, hindi naiilag ng maayos doon sa Asia, Japan. Kinakain na yung harness. Ayan, buti saglit pa lang natin nagagamit. Yun, hindi mo nakalabos na yung wire. Ayan. Tapos ito, sa radiator, nakahanging siya. Hindi kailangan yata may bracket dito. Ito. Yan. So, kailangan may bracket dito. Ang dating bracket niyan is nandito sa may kabilang side. Kasi nga, nilipat tong EPS. From dito, nilipat dito. Kasama yung bracket. So, ayusin yan. Yung ano natin dito, itong sa wiper linkage natin, itong cover lang ang kulang. Ayusin tong cover. Wala pa kasi tayong kuryente dito sa shop. Sana kung may power station tayo katulad ng mga Bluetti saka EcoFlow. Masusubukan natin sa mga power tools dito, kahit pang charge man lang or pang gamit ng soldering, yung panghinang. Kung meron tayo dito nun, makakatakbo tayo. So, Bluetti or EcoFlow, baka naman. Tingnan natin. Tapos, ito, yung radiator hose ng mga Sentra. Feeling ko magagamit natin dito sa sa radiator. Pamalit to sa radiator hose ng itong minivan. Silicone radiator hose yan, galing kay Alice Garage. Tingnan natin kung magagamit natin dito sa minivan. Tapos ito pa. Ito. Sinimulan ng masilyahin ni Boss Joan dahil naiirita siya doon sa lubak-lubak, bako-bako. Parang kali ng EDSA. Ayan o. Kinisin. Tapos pinturahan natin ng konti. Pero itong project na ito, hindi to totally restored na unti-unti ito. Progressive build lang tayo dito. Hindi ito katulad ng mga pag in-order mo sa Davao 3 buwan, 4 na buwan bago matapos. Ito kahit 6 na buwan to, hindi pa tapos to palagay ko eh. Dahil syempre budget wise. Ito yung harapan. Merong wiring na pumapasok dati dito sa butas na to. Sinama na ni Boss Joan doon para pwede na isarado ito. Tapos hindi ko alam kung pwede kaya ilipat yung hood
hood latch sa kabilang side. Pwede yan. So yun, tatry. Pwede lipat yan doon. Para ito lang taga. Palagi ko hindi malilipat itong sa gas lead. Hindi malilipat yan. Ganun lang talaga yan. So yung common na problem natin sa sa mga Tiptronic, yung kailangan mong buksan muna tong passenger side para mag-load yung AGS. Yun yung tingin kong isang isosolve natin dito sa project na to. Para di ba minsan nakakalimutan ko rin bubukas ako ng pagsakay ko doon. Nakakalimutan kong buksan to. So, muntik-muntikan ko may start lagi na hindi ko pinaglo-load yung AGS. Kailangan mong buksan tong pintuan na to para mag-load yung AGS oil do sa do sa reservoir. So, isa yun sa i-solve natin. Para pag nandun na kasi driver, di ba? Pag bukas mo ng driver side, maglo-load na yung AGS. Hindi mo na kailangan buksan tong pintuan na to. Next, ito na. Spaghetti incident to. Halo-halo, spaghetti. Partida, masakit ang ulo nito ni Boss John. Yan. Yan. Sakit ulo mo, Jo. Napakainit naman kasi ng panahon. So, kaya panas na natin yung lente natin. Medyo malabo yata. Yan. Ito ganun talaga. So, ayan. So, yung supposed to be wiring na nandun sa side na yun, pinipihit natin papunta dito sa maayos sa paraan. Tapos may mga pigtails na hindi nakakabit dahil siguro hindi umaabot from there to here. Hindi umaabot. Kaya siguro merong, tingin ko lang, kaya siguro merong mga warning light sa gauge. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin dyan. Katulad niyan ito sa cigarette lighter. Yan. Hindi nakakabit. Hindi ako naninigarilyo. Kailangan ko lang ng charger sa phone. Yan. Tapos wala nang laman yung airbag. Wala lang. Bawal yun Bawal sa shipping yun. Masabog, baka sumabog kasi sa on the way. Ayun. Next, yung OBD2 to, Jo, di ba? Itong OBD2 na port. Nandito naman yan nakalagay. Pero nakalaglag lang. Nakalaglag lang siya dito sa sa side na to. So, meron kayang to, kabitan talaga. Feeling ko merong kabitan to Ito ayun, oo nga, So, dapat nandito siya. Dapat nandito. So, lipat natin doon. Malilipat yan doon, Lipat yan. So, dito. Yun. Taga diyan siya. Bakit nyo naman pinakikila? May tagaro naman pala talaga siya. Ayan. Hindi ako magpakita ako saglit sa camera. Nakahubad ako Tapos yun, next, ito, in-undercoat. Ayan, yung duktungan dito. Para hindi tayo simulan ng kalawang. Pero, nasa gilid Side coat, hindi undercoat. Yan. So, ang daming wiring, So, madaling salta, wala akong maintindihan din sa mga yan. Doon lang nakakaintindi yan. Kaya kung taga rito kayo sa Lower Antipolo, meron kayong mga DA, pwede nyong ipasyal dito sa shop ni Boss Joan. Dito lang po yan sa Tres Hermanas. PM nyo lang po ako, bigay ko sa inyo yung detalye. Kung may mga conversion kayo na pwedeng pagawa dyan sa mga DA nyo, yan. Joan is the man. Miski babae ang pangalan yan. Hindi naman ako kapos sa clubhouse. Sabi sa'yo? Bakit yan pangalan niyo? Lalaki ka naman. Bakit Joan pangalan mo? Jose Antonio po? Hindi. Joan talaga pangalan yan. Marami nagtatanong bakit Joan ang pangalan yan. Lagi naman sa clubhouse Siya mo, wala akong ID dala.
Pero laki ka sabi niya. Pero Joan pangalan mo. So, sa mga bagong subscriber natin dyan, na mga DA user, Joan Linga. Joan po talaga pangalan yan. Yan. Tapos yung mga box, mga ano pala, yung mga dashboard pala nito, hindi katulad ng ibang auto na patatanggal mo muna yung dashboard, tapos may iwan to sa chassis, ay sa body. Ito, parang hirap din ito, sa ilan din, no? Kasi nandito tornilyuhan sa likod, oh. Kasama sa Isang buong mo silang isasalpak talaga, no? Ganun para talaga siya. Tapos yan, pag mga converted, yung mga aircon vent putol. Tapos nilalagyan na lang yan ng ano. Katawag doon, elephant hose ba yun? Kasi flexible na hose, yun na dinuduktong dyan. Tapos ewan ko dito, paano nila ipipit dito? Padrado to. Hindi ka pinagdala ng ano? Wala parang yan din yung dating nakakabit, pinutol na lang nila So, ganyan. Sabi nakakahilo, no? So, video natin mamaya pag may finished product na.